ako sa music. Kasi nakakatulong po siya sa akin. Kumbaga, magkaiba po yung genres na pinapakinggan ko pag ako si Tata versus pag ako si Venice. At saka kasi, nasabi ko din sa interview last time, hindi po ako marunong magalit sa personal na buhay ko. So kapag piniplay ko po si Venice, doon ko po binubuhos ang aking mga nararamdaman na mga extreme, kumbaga. So kaya po siya challenging for me kasi, ayun nga po, hindi ako sanay magalit, alam po yan ni Direk. Nakakailang ulit po kami kapag suplada po yung, kapag nasusuplad na po ako sa eksena, ayan. So mostly po nakakatulong din talaga yung pagpalit ng damit, pagpalit ng buhok, ganyan. At syempre may guidance naman po ni Miss Anne, ang aking acting coach, at si Direk Rado. So ayun. Pag ako po si Venice, si Direk Rado, sinasabi niya sa akin, mag-ano ka, magmula ka bago mag-take. Para talaga, ano po, galit daw ako bago mag-eksena. So, mga ganun po. Yes. Thank you. Thank you, Jillian. Next question coming from the same team, from One Central Visayas. Michael from Shining Inheritance ngayon, so may Ilonggo Girl, magpapakilig ka pa rin. Pero sa teaser pa lang, mukhang ibang Michael ang aabangan namin ha. Konting hint naman ang karakter mo dito. Hello po, ako po ulit si Michael Sager. Gusto ko lang po want to say good afternoon to all of you. Thank you for being here. It's such an honor, and of course, first time namin mapanood ni Jelly yung teaser and actually the cast, and we're just very excited for what's to come. Grabe, I'm in such a happy state right now, and to share my character po, I'll be playing the role of Francis. Francis has similarities to Yuan from Shining Inheritance, but with the magic of Direk Rado, the writers of the show, we made sure to really level up myself in terms of acting, in terms of performance, especially with Tita Anne, our coach, kasi this time po, sa Shining, merong heavy drama. This one in My Ilonggo Girl, it's about romance and comedy, and for the very first time, Jillian and I will be paired up for a full show. So, ang pinaghandaan ko talaga dito is how I can improve myself in terms of yung mga malalapit namin eksena na awkward ako minsan. So, ayun po, I don't want to say too much, I don't want to spoil it, pero I really worked hard for this. Lahat po ng mga scenes namin before all the takes, walang maliliit na scenes, talagang kinukulit ako ni Direk, Tita Anne, para perfect siya, and I really appreciate it po, Direk Rado. Maraming salamat po kasi tinutulungan niyo ako sa mga scenes to improve, and especially sa scenes where there's Hilagay noon. Yun po ang different from Yuan is that he's Ilonggo. So, yung Tagalog ko, medyo slang pa rin minsan. So, yung Hilagayan ko dito, I've been working on it para diretso and malambing. So, ayun po, abangan niyo na lang po si Francis. Thank you. Thank you, Michael. Another question from One Western Visayas. Mga kapuso, ako si John sa GMA Regional TV, One Western Visayas. And this question is for Jillian. Jillian, sa mga panahon na bumisita ka dito sa Iloilo City, anong mga natutunan mo, o anong mga na-realize mo? At syempre, konting Ilonggo lines naman dyan. Okay, konting Ilonggo lines muna. So, ang favorite ko is manamit ang batchoy diri. Ganyan. Kasi yun ang laging sinasabi po ni Tata kapag nagbibenta siya ng batchoy. So, ano bang mga natutunan ko sa Iloilo? Tama po ba? Yes. Yes, okay. So, well, una, mas nakita ko po yung culture ng mga Ilonggo. So, talagang malalambing po sila. Actually, ang mother side ko ay mga Ilonggo po talaga sila. So, super lambing po pala talaga nila, super welcoming, masasarap sila magluto. At kapag basta Ilongga, guwapa, ayan. At saka, natutunan ko sa Iloilo, masarap pala mainam. Yes! Yun. Yun lang, wala lang sasabihin. Thank you, Jillian. Up next, may we call on Mr. Robert Requentina of Manila Bulletin. Magandang hapon. First question to Jillian. Jillian, nanggaling ka sa mga highly successful afternoon series, and then yung huli nga is yung Abot Kamay na Pangarap. So anong pressure, kung meron man, ang nararamdaman mo para sa My Ilonggo? Hello po. Siyempre po kinakabahan po ako. Pero kumbaga nga po, for this show, hindi ko po iniisip kung magiging successful ba siya or what. I mean, in terms of ratings, parang
Basta ang mas importante po sa akin ngayon is marirepresent po namin yung mga Ilonggo. Kumbaga, sa pagkakaalam ko po, ito ang first show talaga na nare-represent po ang Iloilo. So para sa akin yun po importante. At ang importante po sa akin din is may napapasaya kami kasi ito po rom-com lang to. Kumbaga galing po ako sa mga heavy dramas. 2 years and a half po akong umiiyak everyday sa TV. At dito naman po more on kilig lang, magaan lang po siya. So importante sa akin ngayon is makakapag-spread kami ng good vibes at makarepresent namin ang mga Ilonggo. Thank you, Jesus. Thank you po. Kay Michael naman. Kanina nakausap na namin si Michael. Pero may question pa ako, Michael. Michael, like Jillian, galing ka rin sa mga afternoon series, ano? So, ano yung nararamdaman mo at binibigyan ka ng GMA ng ganitong klaseng proyekto na may tiwala sa iyo? Yeah, it's really a blessing po, and I'm very thankful. I always pray and I'm grateful for all the opportunities, but of course to my managers, to my handlers, to the network for giving me opportunities like these that aren't a joke. I mean, malalaking proyekto to, Shining Inheritance, a K-drama adaptation, and I had the privilege of playing Yuan de la Costa there, and it will be ending tomorrow na po, and I'm just so thankful for that show where I learned lots of things. And on Monday naman po, January 13, My Ilonggo Girl, that I'll be portraying in a rom-com naman. All I can really say is thank you. Boss Vic, thank you po. Maraming salamat. To Cornerstone, Sir Eric, Sir Jeff, and to everybody behind my team. Maraming salamat po. I'm just very thankful. Okay, congratulations. Thank you po. Thank you so much, Mr. Robert De Cantina. Up next, we have Albert Avenido of Chicanes. Hey, mabuhay dita. Ayan. Bago sa inyong dalawa. Question first to the creative team. Can you tell us about more the concept behind this My Ilonggo Girl, and are there specific stories that inspired you to come up with this teleserye? Thank you for the question. Would you like to answer, Erwin? Erwin Bravo is our head writer. Ay, hello po. Yung My Ilonggo Girl po is matagal na po itong concept, pero even before po, ang goal po namin dito is ma-showcase po yung Iloilo. So yun po, yung culture and heritage ng Iloilo. And of course, gusto po namin gumawa ng teleserye para sa masa. So definitely yung story po nito is familiar, relatable, and alam po parang ginawa namin sa Black Island before. So super important sa amin to give the people entertainment and information every night po. Okay po. And to follow through lang, but what was in Iloilo? Bakit gusto niyo pong ma-highlight? Kasi po, ako po personally, may ako sa Batchoy. So, nung ginagawa po namin to, naisip kami na, ano kaya magandang show na gawin natin, na regional naman. So,